Marami siya, Doc. Kasi 'di ba pag pupunta na tayo ng severe dengue, Doc, ito yung may mga organs na ma-impair. Like for example, Doc, sa liver, no? Pwedeng ma-affect yung liver, Doc. No, kasi nga isa sa mga organ na inaatake ng dengue virus is the liver. So pwede siyang tawag nila yun yung acute hepatitis no, kung tumataas yung AST, ALT liver level or pwede din doc isa sa mga organ na affected doc is the CNS. Tapos magka-encephalopathy ka, ganun doc. Pwede din doc. Hey everyone, I'm Dr. Christine Albakiat, and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you, mom and dad, and give you the confidence to raise happy and healthy kids. So, my guest for today is a colleague and a good friend. Her name is Dr. Nori Jane Arok. She is a board certified pediatric infectious disease expert and she practices in Isabela. She lives in Isabela currently. And she is part of the Dengue Integrated Program of the Philippine Pediatric Society. She's a wonderful resource. I ask her a lot of questions on really complicated and challenging infectious disease conditions that I encounter in my practice and with our other colleagues who work with her as well. So join me as we welcome Dr. Nori Jane Arok. Hi! Hi, Doc Hello, Jane. Doc. Hi, Doc. Hi sa lahat ng subscribers and viewers mo ng YouTube channel mo, Doc. Hello! All right. So, I know you're quite busy too, Doc. So, let's get started. How about ang common thing din na binabantayan din ng parents, how about yung rash? Ano yung rash? Ang tawag natin yung Doc, no? Perman's rash. Mostly, Doc, um, meron siya, Doc, o mag-o-occur, makikita mo siya, Doc, pag nasa recovery phase na. Mostly, dapat hindi siya kakatakutan, Doc. Yeah. Kahit medyo nakakatakot siyang tignan, pero i-assure lang natin yung parents na pag may ganito na, more on, baka nasa recovery phase na, aantayin na lang natin na mag-stabilize na lahat, ganun, Doc. Kasi, yun yung, pag makikita mo na yung sign na yan, mukhang goods na tayo, Doc. Mukhang pa-recover na yung pasyente natin. Yan, Doc. Yeah, Mm. thank you. All good news. Palabas na yung rash. Mm. Pero Doc, may remember na may mga may ni-refer ako sa last time yung so can you let our viewers know anong mga pwedeng complications from dengue? Marami siya, Doc. Kasi 'di ba pag pupunta na tayo ng severe dengue, Doc, ito yung may mga organs na ma-impair. Like for example, Doc, sa liver, no? Pwedeng ma-affect yung liver, Doc, no? Kasi nga isa sa mga organ na inaatake ng dengue virus is the liver. So pwede siyang tawag nila yun yung acute hepatitis no? Kung tumataas yung AST, ALT liver level or pwede din doc isa sa mga organ na affected doc is the CNS. Tapos magka-encephalopathy ka, ganun doc. Pwede din doc. Pwede din doc yung sa heart mo doc, 'di ba? Pwede kang affected ang tawag dito, Dok, yung rate ng heart natin, Dok, na pwede mo siyang ikamatay kung hindi din yun naagapan or hindi na na check ng residente, Dok. So mostly ang tinitingnan natin, Dok, bakit pa kaya tachycardia to eh? Wala na naman ng fever, ganun, Dok. So baka na myocarditis na pala, Dok. So pwede yun secondary to dengue. Nga, Dok, yung encephalitis, Dok, na it's either dok nagwawala sila dok or talagang tulog, dok. Ganon yung sa encephalitis dok. Pwede din yun dok. So pinaka dok na kapag hindi ma-intervene dok, yun, death sa Yeah. dengue. Pag hindi siya ma-intervene kaagad. So yun dok. Or yung mga complication naman dok, halimbawa ah yun nga yung bleeding dok na kung hindi din ma-intervene natin na kailangan na pala na mag-transfuse na tayo ng dugo.
So, yun, pwede ding ikamatay niya yun, Dok, kasi nga, di na kaya ng body natin mag-compensate, too late na, ayun, Dok. So, kahit paano, kahit gaano pa kataas, kadami ibibigay natin na for example, yung inotropes, kung too late na tayo, Dok, na ibigay natin yung, ano din, Dok, mukhang death din ang kalalabasan, Dok. Mamamatay din sila doon, Dok. Kaya, ang ini-advise natin for the parents na kahit ang dengue ay parang common na sa atin, Dok, ano pa din siya, Dok? Babantayin pa din natin siya, Dok. Kasi pwede itong ikamatay ng mga anak natin kung hindi naagapan na intervene ng maayos at early, Dok, yung mga simptomas sa dengue, Dok. Okay, okay. Yeah, yeah. Doc Jane, thank you so much. Thank you for sharing your knowledge. So much information na natackle natin. Thank you for giving us your You're time. welcome, Doc. Okay, My Doc pleasure, Jane. Doc. Ay, my pleasure pa. Yeah. Doc Jane, for those na gustong ma-reach, magpa-consult sa'yo, how can parents reach you? Mm-mm. So, yung clinic ko, Doc, dito lang sa Santiago City, Doc. I have clinic in Calang every Friday, Doc, 9 to 12. Tapos sa De Vera naman, every Thursday, 2 to 4 naman siya, Doc. Mm-mm. Yun lang ang clinic ko, Doc. And she's also a consultant at Southern Isabela Medical Center. Mm. Yeah. Oo, Doc. Pwede yung residente matanungin, Doc, tapos i-refer sa akin, Doc. Okay. Doc Jane, thank you so much.